Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Laida. Walang eksaktong taon. Si Balum Antique. Nang mga panong ito, nagtatrabaho sa isang pagawaan ng daing itong si Laida. Galing sa mahirap na pamilya kaya todo kayod para mapunan ang kanilang pangangailangan. Mulat sa kahirapan dahil maagang naulila sa ama. Nagbago lang ang buhay ng dalaga nang makilala nito ang anak ng may-ari ng daingan. Itago na lang natin sa pangalang Ramon. Agad silang nagkagustuhan. Nang lumaon ay nagpa siyang magpakasal. At dito na nagsimula ang kakaibang karanasan ni Laida. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa ating mga tauhan. Si Ramon ay matangkad at matipuno ang pangangatawan. Yung tipong habulin ng mga babae, kaya marami ang nagkakagusto sa kanya. Ganon din si Laida. Bagaman may kaitiman dahil sa pagbibilad sa araw, litaw pa rin ang angking kagandahan. Dahilan para magkaroon ng mga karibal si Ramon. Isa na nga dito si Dario. Masugid na manliligaw ni Laida ang binata. Simula pa nang nag-aaral ito ng sekundarya, ngunit sa kabila ng pagpupursige ni Dario, hindi tinanggap ng dalaga ang kanyang panliligaw. Nagtanim ito ng sama ng loob kay Ramon. At dahil sa galit nito, ilang beses niyang tinangkang sakta ng binata. Hanggang sa nakulong ito dahil sa kamuntikan niya nang mapatay si Ramon. Ilang taon ang binuno nito sa kulungan at umasa sila Laida at Ramon na hindi na ito manggugulo pa. Ngunit isang kaganapan ang nagpabago ng kanilang buhay. Ang inakala nilang magandang balita, isa palang kalbaryo sa buhay nila bilang mag-asawa. Minsan isang umaga, habang nagtatrabaho ay nakaramdam ng pagkahilo si Laida. Sakto namang naroon si Ramon kaya kaagad niya itong nadala sa ospital. Siguro dahil sa sobrang pagod kaya nahilo yung asawa mo. Mas makakabuting hayaan mo muna siyang magpahinga. Wika ng doktor. Matapos magpatingin ay umuwi na ang mag-asawa. Habang nasa daan ay nakasalubong nila si Dario. Nakatitig ito ng masama sa kanila. "Huwag mo nang pansinin, mahal. Umuwi na tayo, saka masama yung pakiramdam ko." Wika ni Laida. Akmang lalakad na sana si Ramon nang biglang magsalita si Dario. "Sige, magsaya kayo ngayon. Dahil sa susunod, Ramon, ikaw naman ang iiyak." Nagalit ng husto si Ramon at sinugod si Dario. Mabuti na lang at may dumating na mga tanod at inawat sila. "Huwag kang magkakamali, Dario, dahil hindi kita sasantuin. Wala kaming ginagawang mali sa'yo, kaya tigilan mo kami." Wika ni Ramon habang hinihila palayo ni Laida. "Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang patulan eh. Lalo lang lalala yung lahat eh." Wika ni Laida. "Sumusobra na siya, mahal. Wala naman tayong ginagawa sa kanya eh." Tugon ni Ramon. Tumuloy na sila sa paglalakad. Hindi lubos sa kalain ng dalawa na babalikan pa sila ni Dario. Kaya naman naging maingat ang mag-asawa sa tuwing lalabas ng tahanan. Ilang araw ang nakalipas na hindi nagparamdam si Dario. Nakakapagtrabaho na ng maayos ang mag-asawa. Ngunit isang hapon, pagkatapos nilang sipunin ang mga binilad na daing ay muling nakaramdam ng pagkahilo si Laida. Kasabay nito ang pagsapo sa kanyang tiyan habang naduduwal. Napaupo ito sa lupa at tuluyang nasuka. Nanlaki ang mga mata ng kasamahan niya sa bilaran dahil may mga insektong inilalabas ang dalaga mula sa kanyang bunganga. Ay naku po! Diyos por santo! Laida, saan nanggaling yung mga insektong yan?" Tanong ng isa sa mga kasama niya sa trabaho na itago na lang natin sa pangalang Aling Bebang.
Nagulat ito dahil gumagapang pa ang mga insektong isinuka ni Laida. Hindi ko po, hindi ko po alam, Aling Bebang eh. Tugon ni Laida at muling naduwal. Sa ikalawang pagkakataon, insekto na naman ang lumabas sa kanyang bibig. Nagpa siya si Aling Bebang na ipatawag si Ramon. Sa kasamaang palad ay umalis ito upang magatid ng mga order sa kanilang bayan. Halika Laida, masama ang kutob ko sa nangyayari. Pupunta tayo kay Mang Totong. Papatignan kita nang makasigurado tayo. Wika ni Aling Bebang. Si Mang Totong ay kilalang albularyo sa kanilang lugar. Ngunit taliwas ito sa paniniwala ni Laida, kaya tumanggi itong sumama. Ngunit dahil na din sa pagkukumbinsi ng ilang kasamahan ay napilitan si Laida. Wala namang mawawala sa iyo, Laida. Susubukan mo lang naman. Marami nang napagaling si Mang Totong. At saka saksi kami kung gaano siya kahusay. Kaya wala kang dapat alalahanin. Wika ni Aling Bebang. Dali-dali silang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Sumakto naman na wala na itong pasyente. Kaya naasikaso sila kaagad ni Mang Totong. Pagkaupo pa lang ni Laida, agad na natukoy ng matanda ang kanyang nararamdaman. Ni isang detalye ay wala silang binanggit dito. Ngunit laking gulat nila nang isa-isahing ikwento ng matanda ang mga kaganapan simula nang magkasalubong sila ni Taryo. Naku, Neng, mukhang may matinding inggit ang taong ito sa'yo, pati na din sa asawa mo. Nung isang araw, nakasalubong niyo siya at nagkaroon ng kaunting sagutan. Kamuntikan pang magpang-abot yung asawa mo at yung lalaking tinutukoy ko. Kaya kung ako sa inyo, medyo iiwas muna ako sa kanya. Sandali lang, kukuha ko ng mga gagamitin para matawas ka. Wika ni Mang Totong. Hindi nakapagsalita si Laida dahil tama ang sinabi ng matanda. Pagbalik nito ay meron siyang dalang isang plangganang tubig. Meron ding 2 kandila. Sinindihan niya ang isa at pinahawakan kay Laida. Samantalang ang isa naman ay pinaikot niya sa katawan ng ginang at sinindihan gamit ang apoy mula sa hawak na kandila ng kanyang pasyente. Hinayaan ng matandang tumulo ang natutunaw na kandila sa planggana ng tubig. Bumubulong siya ng kung ano. Sinundan niya ito ng manakanakang pag-ihip sa tubig. At ilang sandali lang ay nabitawan ng matanda ang kandila at napatayo. Tumitig siya kay Laida. Nanlaki ang mga mata ni Mang Totong habang nanginginig. 2 balita ang dala ko sa iyo, Laida. Isang maganda at isang masama. Alin sa 2 ang gusto mong marinig? Tanong ni Mang Totong. Agad namang tumugon si Laida. Unahin niyo na po yung masama para kahit papano mabawi naman ang magandang balita. Napailing si Mang Totong. Agad na sinabi ang mga nakita sa pagtatawas. Ang masamang balita, binarang ka, Laida. At dahil yon sa matinding inggit ng isang tao sa asawa mo. Ewan ko kung magiging maganda pa din ba sa pandinig mo ang susunod kong sasabihin. Pero kailangan mong malamang nagdadalang tao ka. Napatakip ng bunganga si Aling Bebang sa sinabi ni Mang Totong. Hindi naman makapagsalita si Laida ng mga sandaling iyon dahil hindi nito alam kung maniniwala siya sa matanda o hindi. Dagdag pa ni Mang Totong, 5 buwan nang nagdadalang tao si Laida. Ngunit ang ipinagtataka nila, hindi man lang lumolobo ang tiyan nito. Paano naman po yun nangyari, Mang Totong? Hindi naman po lumalaki yung tiyan ko eh. Di ba pag 5 buwan dapat malalaman na po yun? Tanong ni Laida. Magsasalita sana si Mang Totong nang bigla namang pumasok ng tahanan si Ramon. Magandang gabi po sa inyo, Mang Totong. Pasensya na po at hindi na ako kumatok ah. Nag-aalala po ako sa lagay ng asawa ko eh. Kumusta po siya? Bungad ni Ramon. Napalingon ng matanda sa kanya at nagwika ng, Mabuti naman at nakarating ka.
Tatapatin na kita, Ramon. Ikaw ang nagdulot ng pinsalang ito sa asawa mo. Dahil lang sa inggit, may kung sinong lalaki ang bumarang sa kanya. At ang malala pa, buntis siya ng 5 buwan. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang sumpa sa katawan niya. At dahil sa kasalukuyang kalagayan, mahihirapan akong tanggalin ang sumpa sa katawan ng asawa mo. Wika ni Mang Totong. Biglang nakaramdam ng matinding galit si Ramon. Lalabas sana ito ng tahanan upang sugurin si Dario, ngunit pinigilan siya ni Mang Totong. Walang madudulot na kabutihan ang binabalak mong gawin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magtangkapang lumabas ng bahay na to. Lalo mo lang papalalain ang sitwasyon. Ang pinakamainam natin gawin sa ngayon ay batakan ng dungan ang asawa mo para hindi na madagdagan pa ang pinsalang hatid sa kanya ng mambabarag. Hindi na nagdalawang isip pa si Ramon. Malaki din ang tiwala niya kay Manong Totong dahil minsan nila itong nasubukan ng magkasakit ang kanyang tatay. Huwag kang matakot, Laida. Alam ni Mang Totong ang gagawin niya. Magtiwala ka lang. Wika ni Ramon. Tumangulang si Laida at hinayaan si Mang Totong na simulan ang ritual. Ilang oras din ang itinagal at halos maghahating gabi na nang makauwi ang mag-asawa. Bago sila tuluyang umalis ng tahanan ng manggagamot, binilinan silang magsabit ng mga pangontra sa bintana at balutin ng itim na tela ang tiyan ni Laida dahil hindi lang mambabarang ang maaaring makapasok sa kanilang tahanan. Maging ang mga aswang, iba pang elemento, naaakit sa amoy ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinunod ito ni Ramon. Nakatulog naman sila ng maayos ng gabing iyon. Iniwasan din ni Laida ang paglabas ng tahanan para sa kanyang kaligtasan, sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat. Bumalik sa pag-aatupag ng negosyo si Ramon. Ngunit isang hapon, isa sa mga tauhan niya ang humahangos na pumunta sa kanyang tanggapan at sinabing isinugod sa ospital ang asawa. Pagdating sa ospital ay kinausap siya ng doktor at ayon dito ay wala silang makitang sakit kay Laida. Ngunit kinumpirma ng doktor na nagdadalang tao ito. Nang puntahan niya ang namamahingang asawa, laking gulat nito dahil isang malaking uwang ang lumabas mula sa ilalim ng kumot. Agad niya itong hinuli at binalot sa panyo. Hindi na gumawa pa ng ingay si Ramon. Sa halip ay inasikaso nito ang paglabas ng asawa. Pinayagan naman sila ng doktor dahil wala namang nakitang karamdaman kay Laida. Paglabas ng ospital, dumiretso sila sa tahanan ni Mang Totong. Pinaliwanag nila ang nangyari at pinakita ang nahuling uwang. Ito nga ang ginagamit ng mambabarang. Mabuti naman at nahuli mo. Maaari nating gamitin ang uwang na to upang matunton ang kinaroroonan ng mambabarang na naminsala sa asawa mo. Wika ni Mang Totong. Dali-dali itong kumuha ng mga gamit at nagsimula na sa kanyang ritual. Nanatili namang nakaupo ang mag-asawa sa likod ng matanda habang inaantay ang susunod na magaganap. Maya-maya pa ay tumayo ito at laking gulat ni Ramon dahil basang-basa ng pawis ang damit ng matanda. Samantalang nakaupo lang ito at nagdarasal. Ano pong nangyari, Manong? Bakit parang pagod na pagod po kayo? Tanong ni Ramon. Naupo ang matanda sa harapan ng dalawa at nagsalita. Natunton ko na ang mambabarang Ramon. Ngayon maghahanda ako para makipagtagisan sa kanya. Pero bago ko gawin ang bagay na yon, gusto kong ipaalam sa iyo na maaaring manganib ang buhay ni Laida kung sakali. Kaya nasa iyo pa din ang desisyon kung itutuloy ba natin ang pagpatay sa mambabarang o hindi. Nagkatinginan ang dalawa. Kapwa sumang-ayon na tapusin na ang problema. Sumasang-ayon po ako, Manong. Gawin niyo po ang nararapat. Kahit maliit na porsyento ay pangahawakan ko
Makapamuhay lang kami ni Laida ng matiwasay. Wika ni Ramon. Kung ganon, ianda mo na ang asawa mo. Dahil sa buwan ng kapanganakan ng inyong anak, saka natin isasagawa ang pagpapasapi sa mambabarang. Gagawin ko ito para hindi manganib ang buhay ng sanggol sa katawan niya. Tugon ng matanda. Matapos ng pag-uusap nila ay inabisuhan ng matanda ang mag-asawang doon muna manatili sa tahanan. Kailangan niyang bantayan ng maayos si Laida dahil hindi maaring huminto si Ramon sa paghahanap buhay. Sa loob ng mahigit 3 buwan ay patuloy na pinahihirapan ng mangbabarang si Laida. Nagkaroon din ito ng mga sugat sa katawan. At kahit anong gawin ni Mang Totong ay hindi ito gumagaling. Ano pong nangyayari kay Laida, Manong? Mukhang lalo po siyang lumalala. Tanong ni Ramon. Masyado nang malalim ang sumpa sa kanya. Pilit lumalaban ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito kinakaya ng kanyang pisikal na katawan. Ikinalulungkot kong sabihin iyo, pero mukhang kailangan mong mamili sa kanilang dalawa ng anak mo. Napayuko na lang si Ramon sa mga narinig. At dahil sa kawalan ng pag-asa, pilit niyang hinanapan ng lunas ang kalagayan ni Laida. Lumapit si Ramon sa mga espesyalista. Gumastos siya ng malaking halaga, ngunit hindi gumaling ang asawa. Nang malaman ito ni Mang Totong ay kaagad siyang pinagsabihan. Ngayon, Ramon, alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Alam kong hindi kita masisisi dahil sa kagustuhan mong gumaling ang asawa mo. Pero lagi mong tatandaan, hindi mababago ng pera ang tadhana ng tao, lalo na kung itinakda ito ng amang may likha. Wika ni Mang Totong. Pasensya na po kayo, Mang Totong. Tama po kayo. Wala din po akong napala. Nagsayang lang po ako ng pera. Tugon ni Ramon. Matapos ang pag-uusap nila ng matanda, nagpasya si Ramon na sabihin na ang lahat sa asawa. Laida, mahal. Patawarin mo ako kung hindi ko kagad sinabi sa iyo ang lahat. Ngunit sa gagawin natin, maaaring manganib ang buhay niyo ng anak natin. Kaya kailangan kong mamili sa inyong dalawa. Ito ang pinakamasakit na desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko, mahal. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Wika ni Ramon habang umiiyak. Hinawakan ni Laida ang kanyang kamay. Piliin mo yung anak natin, Ramon. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Huwag mo kong isipin. Alam kong ito na yung nakatadhana sa akin. Tanggap ko na hanggang dito na lang ako. Samantalang yung anak natin, hindi niya pa nararanasan na mabuhay sa mundong ibabaw. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Panghawakan mo ang buhay ng ating anak at ipangako mong aalagaan mo siya at mamahalin. Wika ni Laida. Napuno ng kalungkutan ang silid ng mga sandaling iyon. Nagpasya si Ramon na ituloy ang pagpatay sa mangbabarang. Ituloy na po natin, Manong. Nakapagpasya na po ako. Tanggap ko na po ang mga mangyayari. Iligtas niyo po ang anak ko. Wika ni Ramon. Kung ganon, maghanda ka na dahil papasanibin ko ang mambabarang sa katawan ng asawa mo. Kailangan mong magpakatatag dahil makikita mo ang paghihirap ng asawa mo. Tugon ni Mang Totong. Tumango si Ramon at hinayaan ng matandang gawin ang mga dapat niyang gawin. Naupo si Mael sa tabi ng asawa at hinawakan ang kamay nito. Laida, tandaan mo, mahal na mahal kita, ha. Ipinapangako ko sa iyo na aalagaan at mamahalin ko ang anak natin ng buong puso. Huwag mo kaming alalahanin dahil hindi ko siya papabayaan. Wika ni Ramon. Tumango si Laida at ipinikit ang mga mata. Ito ang nagbigay ng hudyat kay Manong Totong para simulan ang ritual. Ilang sandali pa ay sumanib sa katawan ni Laida ang kaluluwa ng mangbabarang. Nang masigurado ni Mang Toto na hindi na ito makakawala, agad niya itong pinarusahan.
Wala nang tanong-tanong. Pinahirapan niya ito para malasap ang paghihirap na naramdaman ni Lyda. Lasapin mo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa babaeng ito. Tanggapin mo ang parusa ng kalangitan. Wika ni Mang Totong. Hindi na nito binigyan ng pagkakataong magsalita ang mangbabarang. Nakahanda na si Mang Totong na tapusin ang laban. Ngunit hinayaan nito si Ramon na kausapin ang nang biktima. Ramon, ito na ang huling pagkakataon. Kung meron kang gustong iparating sa walang hiyang ito, sabihin mo na. Wika ni Mang Totong. Tumayo si Ramon at hinarap ang nakasanib kay Lyda. Hindi ko na mababawi ang buhay na inutang mo. At wala din akong karapatan na magkimkim ng galit sa'yo. Kaya baunin mo sa impyerno ang pagpapatawad ko. Wika ni Ramon. Napangiti naman si Mang Totong dahil alam niyang ito ang pinakamasakit na kaparusahan para sa kaluluwa ng isang tao, ang mahabang panahong lamunin ng kanyang konsensya. Biglang sumigaw ng malakas si Lyda at kasabay nito ang pagluwal ng kanilang anak. Isang malusog na batang lalaki. Kinuha ni Mang Totong ang sanggol at inabot kay Ramon. Ito ang anak mo, Ramon. Pagmasdan mo at tanggapin ang regalo ng buhay. Kinuha ni Ramon ang bata at pinagmasdan ito. Hinalikan niya ang sanggol sa noo at nagwika ng, "Ipinapangako ko sa iyong iingatan kita at poprotektahan habang buhay. Ipinapangako ko sa iyo, anak, na walang makakapanakit sa iyo." Matapos ng kaganapan, agad nang pinalibing ni Ramon ang asawa. Hindi niya ito binurol dahil sa sinabi ni Mang Totong na merong posibilidad na maging amaranhig si Lyda. Pagkalipas ng ilang taon, naging malago ang negosyo ni Ramon. Nang mga panong iyon ay nag-aaral na ng kolehiyo ang kanilang anak. Naging inspirasyon ni Ramon ang kanyang anak para magsumikap. Habang pinagmamasdan niya ito, nakikita niya ang asawa sa katauhan ng anak. Napapangiti na lang ito at nagpasalamat sa Diyos dahil nagawa niyang lampasan ang masakit na karanasan. Hindi niya lubos sa kalain na mangyayari ito sa buhay niya. Bagaman masakit, ginawa niya itong mapagkukunan ng lakas para magpatuloy sa araw-araw. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din sila sa kanilang negosyong daingan. Pinapatakbo na ito ng kanyang anak. Naging kilala sila sa buong Antique bilang pinakamalaking supplier ng daing. Naging maswerte ang anak ni Ramon sa kanya, kaya nasabi nito sa sarili na tama ang sinabi ni Mang Totong na ang buhay ng anak niya ay regalo mula sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli, abangan natin ang susunod na kwento dito sa channel. Simpleng katanungan para sa inyo, JIP. Anong kwento ang gusto nyong isunod natin? #letter A kung kwentong aswang at #letter B kung kwentong mutya. Kayo nang bahalang mamili, JIP. Kung ano ang gusto nyo, yon ang gagawin natin. Maraming salamat.